Sa ilalim ng mahaba't madilim na panahon na pananakop ng mga Kastila, ng mga karaniwang kababaihan ay pinagkaitang makapag-aral. Hindi pinakitunguhang may pagkakapantay-pantay, ni pinagkalooban ng makatarungang pagkakataon. Higit pa riyan, aming tiniis ang pagkaalipin at walang humpay na pag-alipusta sa aming pagkatao. Sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila, ang edukasyon ay itinuring ng karapatang-laan lamang sa mga lalaki. Bagamat, ang ilang kababaihang kabilang sa mga pamilyang may kaya ay natuturuan ng pagbasa at pagsulat. Ngunit sila ay hindi binibigyan ng pahintulot na makapasok sa mga institusyong pangkolehiyo na bukas para sa kalalakihan. Noong 12 ng Disyembre, taong 1888, isang pangkat ng kababaihan ang nagtipon-tipon upang isulong ang kanilang karapatan sa edukasyon. Buo ang kanilang hangarin na mabigyan ng pagkakataong mapag-aral at taimtim nilang ihayag ang pagnanais na matuto ng wikang Kastila, isang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay at pagkakakamit ng kaalaman. Matapos ang aming pagpupulong, pinagkaisahan naming idulog ang aming hangarin na matuto ng wikang Kastila. Sa kabutihang palad, tinulungan kami ni Ginoong Teodoro Sandico sa pagsulat ng isang maayos na liham upang ipabatid sa gobernador ang aming taimtim na kahilingan at patagun niya kami munang tinuruan. Sa kasamaang palad, hindi naglaon ay ipinasara ang paaralang iyon na umiral lamang ng 3 buwan. Muling nanaig ang kapangyarihan ng simbahan sapagkat ang mga praile ay nakahanap ng malupit na paraan upang supilin ang adhikain ng kababaihan. Binabilanggo si Ginoong Teodoro Sandico sa bintang na siya'y kumain ng karne sa banal na araw ng Huwebes Santo. Ito daw ay isang kasalanan na ginamit bilang sandata ng pananahi. Noong 17 ng Pebrero, taong 1889, si Dr. Jose Rizal ay labis na namangha at napukaw ng loob sa itinamalas na tapang at pagpupunyagi ng mga kababaihan sa pagtaguyod ng kanilang karapatan. Bilang tugon, siya ay sumulat ng isang liham na pumupuri sa kanilang kadakilaan. Isang natatanging sulat na iniulat niya sa wikang Tagalog. Ang nilalaman ng liham na ito ay ang kanyang habilin na, ayon sa kanya, ay dapat magsilbing panata ng bawat Pilipina. Unang-una, nagiging taksil ang ilan dahil sa kaduwagan at kapabayaan ng iba. Ikalawa, ang taong nagpapaalipusta ay kulang ng pagmamahal sa sarili at labis na nasisilaw sa umaalipusta. Ikatlo, ang kamangmangan ay pagkaalipin, sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang takat. Ang taong walang sariling isip ay ang taong walang pagkatao. Ang bulag na tagasunod sa isip ng iba ay parang hayop na susunod-sunod sa tali. Ikaapat, kapag nagtago ka, ay para mo na ding hinimok ang iba na magtago rin. Dahil kung pabayaan mo ang iyong kapwa, ay papabayaan ka rin naman. Madaling baliin ang nag-iisang tingting, pero mahirap baliin ang isang bigkis na walis. Ikalima, kung hindi magbabago ang babaeng Tagalog, hindi siya nararapat magpalaki ng anak. Sa halip ay gawing paanakan lamang. Dapat din siyang alisan ng kapangyarihan sa bahay, sapagkat kung hindi ay walang malay niyang maipapahamak ang asawa, anak, bayan at lahat. Ika-6, ipinanganak ang mga taong pare-parehong hubad at walang talo. Hindi sila nilikha ng Diyos upang maging alipin. Di binigyan ng isip para magpabulag at di binayayaan ng katwiran para magpalaw pa sa iba. Hindi mapagmataas ang hindi pagsamba sa kapwa-tao, pagpapaliwanag ng isip at pagiging tuwid sa anumang bagay. Ang mapagmataas ang siyang nagpapasamba, nambubulag ng iba at ang nais panaigin ang kanyang gusto sa tuwid at tama. Ika-7, pagnilayan ninyong maigi kung ano ang relihiyong itinuturo sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ba talaga ang utos ng Diyos o ang pangaral ni Kristo panlunas sa hirap ng mahirap.
pang-aliw sa dusa ng nagdurusa. Alalahanin ninyo ang lahat ng itinuturo sa inyo. Ang pinatutunguhan ng lahat ng sermon ay nasa kaibuturan ng lahat ng misa, nobena, kwintas, eskapularyo, larawan, milagro, kandila, sinturong, at iba't iba pang iginigiin, inihihiyaw, at idinidiin araw-araw sa inyong loob, tainga, mata. Hanapin ninyo ang punot dulo at ihambing ninyo ang relihiyon sa malinis na relihiyon ni Kristo. At tingnan kung ang inyong pagkakristyano ay kapareho ng inaalaga ang gatasanghay o ang pinatatabang baboy na pinatataba hindi dahil sa pagmamahal sa Kanya, kundi upang maipagbili ng mas mahal at lalong pagkakitaan. Hindi nagtapos sa liham ni Dr. Jose Rizal ang pakikibaka ng mga dalagang taga-Malolos. Sa lilim ng digmaan, sila'y tahimik na lumaban. Nagluto para sa mandirigma, nagtahi ng mga kasuotan para sa maghihimagsik, at nagsuplay ng mga kakailanganing kagamitan para sa mga sugatang anak ng bayan. Higit pa riyan, sila rin ang naging tagapaghatid ng mahalagang ulat at lihim na mensahe ukol sa galaw ng mga Kastila. Ang kadalagahan ng Malolos ay isa sa mga hiliging dahilan kung bakit ang kababaihan sa kasalukuyan ay kinikilala, may boses, at tinatamasa ang karapatang pantao at patuloy pang lumalaban patungo sa pantay na pagtingin sa lipunan. Sa dakilang pagkakataong ito, ating ipagbugay sa kanila ang alaala sapagkat sila ang unang naglunsad ng laban para sa karapatang makapag-aral at makibahagi sa lipunan dati isinara sa kababaihan. Hindi lamang sila nanindigan sa panahon ng katahimikan. Sila rin ay naging katuwang ng mga katipunero, naglingkod bilang tagapaghatid ng lihim at sumuporta sa adhikang mapalaya ang inang bayan. Sa panahon ng digmahang Pilipino-Amerikano, marami sa kanila ang naging mga tagapagtatag ng Red Cross at Asosasyon Feminista Filipina, ang pinakaunang samahang pangkababaihan sa ating bansa. Hanggang ngayon, ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay lakas at pag-asa sa mga kababaihang Pilipino upang higit pang makilahok sa mga kilusang panlipunan at pampolitika, at upang buong tapang na igiit ang kanilang mga karapatan at pagkilala sa kanilang kakayahan bilang mahalagang bahagi ng bayan. Ang kanilang mga ginawa ay nagsilbing tanglaw sa iba, na nagbigay sigla sa marami upang ipaglaban ang karapatan ng kababaihan at ang kanilang mas aktibong pakikilahok sa lipunan. Isang malinaw na pahayag na ang kababaihan ay may kakayahang mamuno sa laban para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Hanggang ngayon, ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay lakas at pag-asa sa mga kababaihang Pilipino upang higit pang makilahok sa mga kilusang panlipunan at pampolitika, at upang buong tapang na igiit ang kanilang mga karapatan at pagkilala sa kanilang